ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Inaasahang maramdaman sa buong bansa ang epekto ng El Nino sa pagtatapos ng Abril. Pero kung bigil na magtapisaw sa pulang nakakarami, muling nakiusap ang Task Force El Nino na iwasan muna ang paggamit ng inflatable pool o maglinis ng pool. Magpapatrol, Micaela lang. Para mapreskuhan sa gitna ng matinding init, todo babad sa inflatable pool ang mga residente ito ng tondo. Kahit nakikiusap ang pamahalaan sa pagtitipid sa paggamit ng tubig dala ng El Nino, naisipan pa rin nilang magbabad sa portable pool upang magsaya dahil sa isang okasyon. Titipid kami. Puro timba-timba lang ang ginagawa namin. Kumukuha kami ng tubig. Tapos pag maruming-marumi na, iniipon din namin yung mga tubig para sa kubeta pambuhos. Kasi sa panahon ngayon, hindi pwedeng hindi maligo yung mga bata. Maraming nagkakasakit dahil sa sobrang init. Sabi ng Task Force El Nino, mas maigi pa rin magtipid ng tubig lalo't buong bansa na ang nakaranas na epekto nito sa katapusan ng Abril. Kaya pakiusap nila kung maaaring huwag munang gumamit ng inflatable pools at huwag munang maglinis ng pool. Nadadagdagan din ang mga probinsya na maapektuhan ng El Nino. Micaela Lama, ABS-CBN News. Tatlumpung kupunat ang sasabak sa MPBL Season 6. Dikit ang mga laro sa opening kahapon kung saan nagpakita-kilas ang mga malala. Nagpapatrol, Aljon Arsenal. Umarada ang tatlong team na palahok sa Africa Philippines Basketball League o PBL Season 6 sa opening ceremony sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan. Pandagdag inspirasyon sa koponan ang pagdala ni Senator Manny Pacquiao. Enjoy ang lahat sa performance ni Mito Yon Team. Maganda ang mga pinakita ng mga basketball player ng PBL, palitan ng bigayan ng triple play ng bawat koponan. Ayon kay Pacman, marami pong close game ang inaasahan nila sa Season 6. Gusto nyo? No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Here we go. Taste the feeling. Ito ang TV Patrol Weekend! Pinagdidiwang sa noontime variety show na asap natin ito ang ika-30 taon na ng Filipino Channel. Pasabog na show naman ang inaabangan ng mga kapamilya sa California. Nagpapatrol, Nadine Cadet. Always at home with you. Ito ang tema ng 30th anniversary ng The Filipino Channel o TFC. Isang selebrasyon ng hatid ng noontime variety show na asap natin to para ipagdiwang ang bawat Pilipino saan man sa mundo. Inawit din ng ASAP Stars ang latest theme song na Always at Home with You. Isa si Daryl Santos sa mga kumanta nito. As a Canadian, we have TFC. Growing up, I've always watched Kapamilya shows. Tapos ngayon, parte na po ako sa isa sa mga kumakanta ng theme song. Todo naman sa pasasalamat sa TFC ang concert king na si Martin Rivera para maserbisyohan ang mga Pinoy abroad. Dagdag niya, todo din ang paghahanda para sa nalalapit na show sa California, USA. Bukod kay Martin, darating din sa California sina Augie at Regina Velasquez Alcacid, Piolo Pascual, Eric Santos, Gary Valenciano, Sasha Padilla at iba pang sorpresa ng Kapamilya Stars. Nadine Angela Cadag, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy ang pagkukumpuni sa bahagi ng Rojas Boulevard flyover pati na rin ang ibang bahagi ng Pasay City. Naglatagla rin ang rodeo fair sa Manila. Ay mula sa Pasay City, nagpapatrol Jamalyn Macaron. Rashid, mabagal ang pagdaloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito na paakyat sa northbound flyover ng Rojas Boulevard dito sa Pasay City. Hindi kasi madaanan ng isang lane na kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Nagsimula ito noong Biyernes ang roading blocking na paakyat ng Rojas Boulevard flyover sa north at southbound at tatagal hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon sa DPWH Southbound Manila District Engineering Office, sasailalim ang tulay sa concreting, reblocking, as flood overlay at application ng thermoplastic treatments. Aayusin din ang mga sirang bahagi ng kalsada sa Lourdes Street sa Pasay at isang bahagi ng Remedios Street
sa Maynila. Gayon din ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard sa northbound. Aabuti ng higit kumulang 5 buwan ng pagkukumpuni. Para di makaapekto sa daloy ng traffic, gagawin ng road repair sa gabi at isa-isang lane lang din ang kukumpunihin. Patuloy rin ang pagkukumpuni ng ibang kalsada sa Metro Manila na isinabay sa holiday break. Partially closed hanggang bukas ang southbound Luzon Avenue, northbound ng Mindanao Avenue at ilang bahagi ng Payatas Roads. Simula April 12 hanggang April 29, iba't ibang bahagi rin ng kalsada ng Quezon City ang kukumpunihin. Maaaring bisitahin ang social media pages ng DPWH para malaman ang mga ito at maiwasang daanan ito sa mga oras na iyon. Inabisuhan pa rin ng mga opisyal ang mga motorista na dumaan sa alternate routes para makaiwas sa aberya. Rashid? Maraming salamat, Jomelyn Macaron. Ako si Raisa Aya L. Francisco At ako naman si Rashid Cortez. at ayan ang mga nagbabagang balita sa Ang TV Patrol Weekend!